Alright guys, so what is up? Right now, nag-a-apply tayo sa isang call center sa Ortigas. So basically, naka-virtual ako. Ayan, naka-virtual lang tayo that's my laptop. Virtual lang ako, recruitment. Tapos, guys, kasi ako high school graduate lang ako, old curriculum pa. Wala family problem and all that shit. Di na kami sobrang hirap na ano lang, basta choice lang na lang na hindi ako pinag-college. Kahit yung mga kapatid ko pinag-college naman. Basta family problem. Di na maintindihan yun guys, kahit ikwento ko sa inyo kasi typical na Filipino family, dapat kahit anong mangyari is, alam mo yun, ikakayod talaga na magulang para makapagtapos mga anak nila. High school lang binigay sa akin. Pwede na sabihin, nakabuti nga napag-high school kaya. Siyempre, iba-iba tayo na story eh. Ako, kaya naman eh. Talagang choice lang, hindi. Ang hirap naman sabihin na mabait ako. Hindi rin naman ako masama. Kaya alam mo yun, sa environment na puntahan ko. For example, alam mo sa sarili mo, mabait ka lang. O mabait ka naman. Tapos, sino yung mga masama ugali sa school na rich kid, sila kahit bagsak lagi sila, dahil nga rich yung parents nila, saka understanding and all that. Ayun, nagtapos. Magaganda trabaho ngayon kasi, alam mo yun, basta ang hirap niya explain. Basta afford ng parents ko na yung pag-college ako. Hindi nila binigay sa akin kasi daw, mama ko kasi, lalo na yung mami ko, cum laude kasi yun. So, gusto niya, lahat na anak niya, engineer, doktor, cum laude, mga ganun. Sabihin natin yung bobo ko. Actually, hindi naman eh. 13 years na nag-work sa call center. Ang hirap-hirap ng work sa call center. Hindi na pwede malit yung mga call center in the first place. Hirap na interview. Lalo na pag high school ka lang, wala ka man lang vocational course o college katulad ko, wala man lang bachelor's degree. Parang, sipin mo lang paano ako nakakapasa, tas ang sahod ko, pang TL, agent lang ako. Sipin mo yun, ang hirap i-defend ng sarili mo sa interview. Bakit ka nila i-hire? High school ka nga lang. And syempre, depend mo experience mo. Matagal ka na sa industry eh. Versus dun sa mga nakapag-college. Props to those nakapag-college. Props sa parents nyo na pinag-college kayo. Kaya props sa sarili nyo na naiahon nyo sarili nyo nakapag-working student. Kaya ganyan, wala. Lagi sinasabi negative ka mag-isip sa buhay. Pero yun ang reality eh. Ewan ko. Sinasabi na think positive. Think positive tayo. Tagal ko lang ginawa yan, think positive. Amazing na. Kumbaga parang delusional na lang yun eh. Changing your mindset, ang reality, stuck. May mga tao talagang stuck talaga sa situation. Pero ginagawa ko ng paraan. Tulad nito, maliit na bagay lang to. Walang kwenta ito kung tutusin eh. Dati, wala akong gadgets, wala akong kahit ano. Ito ngayon, may iPhone na ako eh. Bagong labas tong 15 Pro Max nung nakuha ko, talagang as in, bagong bagsak sa atin, parang first week kumuha na ako dito eh. And from nothing, di ba? Kaya akong gawa ng paraan. So, hindi ako totally pwede sabihin negative. Kasi ang dami ko narating eh. Ito dati, bed space lang ako. Tama ngayon, saan ako nakatira. Not the best. Di ba? Siyempre, this is where the magic happens. So, the aircon yan. Yeah. So, treadmill pa kami. Anyways,
update ko lang kayo, nag-a-apply ako. Di ako addict hindi lang ako marunong talaga camera. Di ako marunong mag-vlog. Pero susubukan lang natin to. Malay nyo, after a few months within this year or next year, nasa Dubai tayo, rich na tayo, nag-vlog pa rin tayo. By the way guys, my name is John. Nire-represent ko yung mga struggling people like me, working. Ang characteristics ko is high school grad, old curriculum, working, nasa 30 plus na, working sa call center. Yun ang napiling, yun ang madaling applyan para sa akin eh. Reality, hindi naman talaga madali call center. Napakahirap mong English. Lalo na yung attendance. Diyos ko. Kapwa Pilipino, pinapahirapan Pilipino. Lalo na yung Indian companies. Late ka. I mean, yung mga panahon ng parents ko, lalo yung sa mami ko. Mga boss nun, hindi Asian. Mga taga Europe, saka American, Canadian. O kaya taga New Zealand. Sa kanila, late ka konti, extend ka lang. Basta tapusin mo yung work mo. Basta may napapatunayan ka sa work. Ganun yung work ng mama ko dati. Sana siya dati, isang malaking oil company. Ngayon, siyempre malakas ako dun sa akin. Ngayon ako, call center, di nakakalaki na sahod, pang isang tao na nga lang. Ay, higpit pa naiintindihan ko naman training agreement, yung company agreement, sa attendance and all that. Pero isipin mo na lang, di ba? Naman ang traffic sa Pilipinas eh. Hindi naman laging time management ang Pero tapos sasabihin nyo, bakit naman yung iba? Props to them. Lalo na yung mga malayo. Santa Rosa to BGC to Santa Rosa to Ortigas pa yung mga call center nyo. Props to you all. Pero iba-iba kasi yung tao. Hindi ko naman din. Ako kasi ayoko sayangin buhay ko sa traffic everyday. My God, dami-dami ko dapat nagagawa eh. Alam mo yan, bilang tao marami kang magagawa sa oras na nawawala sa traffic. Oras sa pamilya, oras sa sarili mo. Ito kung kaya lang mag-apply ng work from home, yung ginagawa ko na apply ako work from home sa isang company. Ang sabi, yung email na sinabi ko, wala naman sinabing college grad eh. O kaya at least 1 year college. Ano sabi sa akin? Discrimination na naman. Every time. Pag high school ko talaga, baba lang naman din ang bigay. So, sabi, nag-apply ako work from home. Di daw ako pwede kasi client request daw ng client, ganun. Na at least nakapag 1 year college, wala ako nun. Kahit nasabihin man 13 years ang experience ko sa call center Although kailangan lang 1 year experience sa call center plus 1 year college. So, baliwala yung baliwala yung 13 years experience ko. Hindi ako qualified kasi kahit na in the first place wala naman talagang relation yung Let's be honest, let's be real. Yung pinapasukan natin trabaho, hindi lang call center, kahit anong trabaho. I mean, bukod sa mga specifics, let's say doctor, engineer, architect, minsan nangihingi sila ng degree. Lalo sige balik natin sa call center. Minsan nangihingi sila ng degree, hindi naman related sa sa mismong trabaho mo. Halimbawa ako, swerte ko nakapasok ako sa isang healthcare company. Laki ng sahod High school lang ako. Hindi naman ako depende talaga sa recruiter, depende sa company, depende sa panahon or quarter na nag-apply ka, depende sa taon. Ngayon, hindi naman kasi laging tugma yung course mo dun sa tatrabahuin mo. Okay, pero minsan kailangan nila ng
Diba, financial lang ano, business business management or ano bang klaseng degree, wala kasi ako alam sa college eh. Diba, bachelor's ka ng ganito. Pero ano ka, pero bachelor's business management and all that, pero lalagay ka sa ano, financial or healthcare. Hindi naman related dun sa trabaho mo sa call center. Pero gusto na lang nila may papel. Ano men, ganun talaga sa ano eh. Wala. Kapwa Pilipino papero sa Pilipino. Basta Asian mga boss. Pero wala tayong magagawa. Eh, ito, di pa tayo rich eh. Di pa tayo Andrew Tate eh. O kaya Josh Mojica eh. So, right now, trabaho muna tayo, ipon tayo ng capital. Pang business. Siyempre, magfe-fail yan. May times talaga na ganun. Swerte na lang kung hindi yan mag-fail, tas talaga umangat ako. Bahala na. Right now, apply muna ako guys. Update na lang nun. Ito nga pala bahay ko. Ayan lang munting ano, munting bahay ko guys. Wala lang akong center table lang, dining table. Meron akong ano, meron akong multi-purpose table. Yan. Yan, little kitchen. Hindi ko na po siya papakita. Pero ito lang yung ano, ito lang yung medyo maayos-ayos na area sa ano ko, bahay ko. Yeah. Sala. Tada! Right guys, tumatawag. Ano muna tayo. See you in the next vlog.